Apollo's POV. Di ko alam kung anong nangyari sa akin. Kusa na lang gumalaw ang mga paa ko at agad na sinundan si Astrid patungo sa labas ng kwarto ni Jennifer. Nandito pa rin naman kami sa ospital. Narinig ko naman na may kausap siya at klarong-klaro naman na may sinabi siyang mahal. Who's that guy? Yan ang naisambit ko habang iniisip kung sino bang tinatawagan niya. At kung sino man siya, alam kong siya ang may alam sa tunay na katauhan ni Astrid at siya lang makakasagot sa mga tanong ko. I need another plan. Kailangan kong makuha ang cellphone niya. Agad-agad naman akong bumalik sa loob ng kwarto ni Jennifer dahil nakita kong pumasok siya sa loob ng CR. May kaunting katanungan pa naman ako kung jowa niya ba yun o hindi. Umupo na ako sa upuan kung saan ako umupo kanina. Lovey? Biglang sambit ko habang nakakunot ang noo ko. Bigla namang natahimik si Bricks na nagkukwento at sobrang ingay niya. Wala akong alam sa mga pinag-uusapan nila dahil nakafocus ako sa pag-iisip kung sino yung Lovey ni Astrid at kung ano siya ni Astrid. Sinong Lovey? Anong Lovey? Sambit naman ni Miko habang natatawa naman siya. Alam kong tutuksohin niya ako dahil sa sinabi ko pero wala akong pakailam dahil busy ako kakaisip kung sino yon. Oy bro, ano nangyayari sa'yo? Tumawag nga kayo ng nurse dahil ba nang nangyayari dito kay Apollo? Wika naman ni Miko habang natatawa. Walang ya bro. Uy, tinamaan ka na. Sambit naman ni Bricks habang tinatapik-tapik niya naman ako. These morons, talagang disturbo sila sa buhay ko. Huwag niyo nga ako istorbohin. Kita niyo nga may iniisip ako, iniistorbo niyo pa ako. Sambit ko naman habang inis na inis. Naghihirap na nga ako dito kakaisip kung ano ba ang gagawin ko para makuha ang cellphone ni Astrid at para malaman ko ang tunay na katauhan niya. May parte naman na gusto kong malaman ang pangalan ng lalaki at tatanungin ko siya kung boyfriend ba siya ni Astrid pero uunahin ko muna ang plano ko. Hindi pwedeng mawala ito. Pinaka-importante ito sa lahat. Bro, kanina ka pa tulala ah. Okay ka lang ba talaga? Tanong naman ni Miko at tumayo na siya sa harapan ko. Tumingin ako sa kanya na nakakunot ang noo. Ayoko sanang mabad mood pero itong mga kasama ko ay tinuturing akong problemado. Nag-iisip lang naman ako ng matinding plano. Hey, don't disturb him. May iniisip niyang malalim? Bigla namang wika ni Sean sa kanila. Ito talagang instinct ni Sean. Ang lakas-lakas. Psh, pre. Hindi problema to. Baka depressed to. Sambit naman ni Miko habang nakatingin sa akin na parang naaawa dahil hindi ako masyadong umiimik at nakikisabay sa kanila. Tigilan mo yung pag-iisip mo, Miko. Ikaw yatang may problema sa utak. Wika naman ni Liam kay Miko. Napakamot siya sa ulo at tinawagan naman ni Bricks si Miko. Grabe, epic yun Liam. May sakit ka daw sa utak? Sambit naman ni Bricks habang iiling-iling siya. Isa ka rin eh. May sakit ka din sa utak eh. Wika naman ni Sean. Grabe ka naman bro. Hate na hate mo talaga ako. Wika niya naman kay Sean at nakasimangot na umupo at nagmamaktol pa talaga siya. Tatayo na sana ako nang bigla namang pumasok si Astrid. Ang mata niya, halatang binasa niya ang mukha niya ng tubig. Umiiyak ka ba? Tanong naman ni Bricks sa kanya. Umiling naman siya pero bigla tumulo ang mga luha niya at agad na nagtungo kay Jennifer. Bes, ano nangyari? Tanong naman ni Jennifer sa kanya. Bigla naman siyang tumingin sa akin. Lahat sila, nakatuon lamang ang tingin na para bang ako ang may kagagawan kung bakit umiiyak itong si Astrid. Bakit kayo nakatingin sa akin? Sambit ko naman habang nakakunot ang noo ko. Ikaw lang kasi ang mahilig magpaiyak kay Astrid kaya nakatingin kami sa'yo. Anong ginawa mo sa kanya? Bigla namang nasambit ni Bricks habang seryosong nakatingin sa akin. Tanungin niyo nga kung ako may gawa niyan. Baka yung BF niyang may gawa niyan, hindi ako. Wika ko naman habang nakatingin sa malayo. Ayoko namang isipin nila na nagsiselos ako kaya nagsalita ulit ako. Wala akong kinalaman dyan at hindi ako nakikinig sa usapan na may usapan, no? Napadaan lang ako kasi magsi-CR sana ako. Wika ko naman habang nakatingin sa kanila ng seryoso. Agad namang nagtinginan sina Bricks at Miko at sabay naman silang tumatango-tango na may ngiti sa labi. Mukhang di nga nagsiselos sambit nila habang malapad na nakangiti sa akin. Kumunot ang noo ko dahil sa sinabi nila. These people are insane. Hindi ko naman bet yung si Astrid pero bakit pagtitingin ako sa mga mata niya, nag-iiba ang takbo ng isip ko. Kumakabog ng mabilis ang dibdib ko.
Di ko alam kung ano ba talaga yon, di ko na muna iisipin. Ang mahalaga ngayon, malaman ko kung sino yung lalaking kausap niya kanina sa cellphone at kung sino ba talaga si Astrid. Kailangan mas doble ingat pa ang gagawin ko. Bigla namang tumigil na sa pag-iyak si Astrid at tumingin na sa amin. Ano, okay ka lang ba? Sino may gawa sa inyo yan, Apollo, ha? Sambit naman ni Briggs. Loko talaga tong lalaking to ah. Ako pa talagang pinagtripan niya? Napailing ako nang dahil sa sinabi niya kay Astrid. Hindi, wag niyo siyang sisihin. Wika naman ni Astrid. May boyfriend ka ba? Bigla namang tanong ni Liam sa kanya. Tumingin kaming lahat kay Astrid. Hinihintay ang sagot niya sa tanong ni Liam. Agad siyang umiling habang pinupunasan niya ang mukha ng tissue. Nope, kaibigan ko yon, sambit niya. Mas lalong gumulo ang isip ko dahil hindi naman ako naniniwala na kaibigan niya yon. Hindi ko alam na may kaibigan pa pala siyang iba bukod kay Jennifer at lalaki pa talaga. Bakit naman hindi sinabi ni Samantha yun sa akin? May hindi tama dito. Sino ba talaga itong si Astrid at ano ang pake niya sa akin? Bigla naman akong may naisip na plano tungkol sa gagawin kong pagkuha sa cellphone niya para ma-confirm ko talagang totoong sinasabi niya. Gusto ko lang malaman ang katotohanan tungkol kay Astrid. At kung malalaman ko man ang tungkol kay Astrid, malalaman ko rin ang tungkol kay Jennifer. Agad akong bumuntong hininga at agad na tumingin kay Astrid. Astrid, let's have a date tomorrow night at my restaurant. Wika ko naman habang nakangiti. Bigla siyang tumingin sa akin, nakakunot ang noo at parang nabigla din sa pagbigla-bigla kong pag-offer sa kanya ng date. Let's call it a dinner. Sorry, date. Wika ko naman at nag-wink. Nagpaalam muna ako na umalis na lang muna dahil may gagawin pa ako. Tuluyan na ako nakalabas sa kwarto ni Jennifer. Agad naman akong umisi. Malalaman ko rin ang totoo, Astrid. Hindi ka makakataka sa akin? Astrid's POV. Agad kumunot ang noo ko na mapagtanto ko. Nag-iiba yata ang pakikitungo ni Apollo sa akin dahil bigla-bigla na lang itong nag-o-offer ng dinner date. Bes, anong yari dun? Sambit naman na Jennifer habang nagtataka rin sa kinikilos ni Apollo. Talagang mapapaisip ka na lang talaga dahil sa sobrang weird nitong lalaking to. Bumuntong hininga ako. Baka may problema lang yung tao, lalo't hindi pa natuloy yung mom niya na umuwi dito sa Pinas. Si Mayora naman nakatuon lang sa mansyon at nagre-reyna-reynahin lang. Buti hindi ako numalagi dun at dahil mukhang ako naman ang pagdidiskitahan niya, wala na siyang magawa sa buhay niya kundi pahirapan lang ako ng pahirapan. Parang ewan lang ang matandang yun. Nako bes, mag-iingat ka sa lalaking yon ha. Baka kung anong gawin sa'yo. Ang lagkit pa naman ang tingin niya sa'yo, patay ka. Baka makabuo kayo nang wala sa oras. Wika naman ni Jen. Bigla namang tumawa si Sean at bahagyang sumabay din ang mga lokong batang grasa na sina Briggs at Miko. Si Liam walang pakialam at nakatutok lamang sa cellphone niya. Di naman siguro makakabuo agad-agad yung bro namin. Baka nga baog yun eh. Tawang-tawa na wika naman ni Briggs. Iiling-iling na lang ako dahil sa daldal itong lalaking to. Dahil kahit tumatawa na siya at wala ka nang maintindihan sa mga sinasabi niya, patuloy pa rin siyang magsasalita. Manahimik ka na, Briggs ha. Hindi ka na nakakatuwa. Wala kaming naiintindihan sa mga sinasabi mo sa amin. Wika naman ni Jennifer kay Briggs. Agad siyang natahimik, nakasimangot na nakatingin kay Jennifer. Grabe ka naman sa akin ha. Inaalo pa kita. Wika naman niya habang nagmamaktol. Ang ingay-ingay mo kasi eh. Sambit naman ni Jen sa kanya. Agad naman siya na inirapan ni Jennifer. Natatawa na lamang ako dahil sa mga to. Ewan ko ba paano ko natatagalan tong mga to. Nagbabangayan pa rin si Jennifer at Briggs. Natahimik lamang sila nang bigla nagsalita si Sean. Nga pala, anong gusto niyong ulam? Magluluto ako sa bahay? Wika naman niya. Biglang nagningning ang mga mata ko dahil may naalala akong kasunduan namin ni Sean. Muntik ko nang nakalimutan yun ah. Nga pala Sean, di ba sabi mo sa akin tuturuan mo ako magluto? Tanong ko naman kay Sean. Agad naman siyang napatingin sa akin at nakataas pa ang kilay niya. Diba, sabi ni Apollo, siya na lang daw magtuturo sa'yo? Sambit naman yan ay kinakunot ng noo ko. May sinabi ba si Apollo sa akin na ganon? Agad akong nag-isip at bigla kong ang naalala na meron nga siyang sinabi sa akin ganon. Ay oo nga pala, sambit ko naman sa matamlay na boses at nawalan tuloy ako ng gana. Nawala yung excitement sa katawan ko dahil si Apollo na pala ang magtuturo sa akin.
Oy Sean, turuan mo na yan. Ano ka ba? Ikaw naman una nag-offer kay Astrid obligasyon mo yan. Wika naman ni Jennifer kay Sean. Agad namang tumingin sa akin si Sean at bumuntong hininga ito. Okay, sige. Tuturuan kita after ma-discharge si Jennifer dito sa ospital. Wika naman niya na nagpabuhay sa dugo ko. Thank you. Masayang wika ko naman kay Sean. Nakangiti naman siyang tumango sa akin at agad-agad nang umalis. Lumabas mula sa kwarto ni Jennifer. Hindi ko alam pero excited na talaga akong magluto. Sana pala culinary arts na lang kinuha kong kurso noon, di pa ako mahirapan. Ngayon sa pagluluto. Bes, halika nga dito, may tatanong lang ako sa'yo. Wika naman ni Jen habang nakakunot ang noon niya at malalim ang iniisip nito. Ano ba talagang nangyari sa inyo? Tanong niya naman sa akin. Agad akong napatingin sa kanya at tinignan sila Bricks, Miko at Liam na busy sa mga ginagawa nila. Naka-earphones naman sila. Kaya nagkwento na ako kay Jennifer. Mahina lang ang boses ko para di nila kami mahalata. Agad akong nagtungo sa kabilang parte ng higaan ni Jennifer para di ako mahalata nitong mga lalaki na to at di nila marinig ang pinag-uusapan namin. May pagkamarites pa naman tong mga lalaki na to. Highs, my brother called me. Wika ko naman habang nalulungkot kasi parang ayaw ni Adrian na makausap ako. Para tuloy akong lantang gulay kanina paglabas ko galing ng CR dahil sa kalungkutan. Hindi ko alam na ganun pala siya ka-busy. Hindi niya na ako naaalala. Para tuloy akong inabandona ng tuluyan ng pamilya ko. Tapos, ba't parang di ka masaya? Dapat nga maging masaya ka dahil naalala ka niya at tinawagan ka niya? Wika naman ni Jen habang nakangiti. Para kasing nabilitan lang siyang tawagan ako at parang busy-busy siya sa buhay niya. Siguro nga hindi niya na ako kailangan bilang kapatid niya. Siguro nga mas okay na wala na lang ako sa buhay niya. Sambit ko naman habang naiiyak na. Best naman, kilala ko ang kapatid mo dahil kasama niya ako noon pa. Di naman ganun si Adrian at alam ko may rason naman kung bakit natagalan natawagan ka niya. Wika naman ni Jennifer sa akin para gumaan ang loob ko. Pero hindi pa rin gumagaan ang loob ko. Mas lalo tuloy akong naging malungkot. May iba kasi sa kanya. Hindi kasi siya ganun eh. Alam ko, higit 3 oras o 2 oras kami magkakausap. Lalo't matagal-tagal kami hindi nagkita. Baka 1 araw o 2 araw kami mag-uusap lagi pero parang ayaw niya yata eh. Wika ko naman habang nakatingin sa malayo at bumuntong hininga ako dahil sa iniisip ko. Alam ko, hindi laging umiikot ang mundo ni Adrian sa akin pero kasi nakakatampo yung ginawa niya eh. Hindi ako sanay sa ginagawa niya. Alam ko, naninibago ka bes. Valid naman yung sinabi mo dahil mahirap nga yan. Wika naman niya sa akin. Agad naman niya akong niyakap at gumaan ng pakiramdam ko. Buti na lang talaga nandito sa Jen at least nararamdaman ko pa rin na may karamay ako sa buhay ko. Baka busy lang talaga siya. Intindihin mo na. Lumalaki na rin yung kapatid mo. Siyempre marami na yung priorities. Wika naman niya sa akin. Napangiti na lang ako ng mapait. Siguro nga ganyan na ang katotohanan ng buhay ngayon. Hindi ko naman mapipilit yung kapatid ko kung ganun yung choice niya na once a month na lang akong tatawagan. Bumuntong hininga ako. Biglang tumulo ang luha ko dahil napakabigat talaga. Hahayaan ko na lang naiiyak ako. Lilipas din to at mawawala din itong lungkot ko. Uy Astrid, bakit ka umiiyak? Sambit naman ni Brick sa akin. Agad-agad akong nagpunas ng luha, tumingin kay Brick, saka ngumiti ng pilit sa kanya. Wala. Huwag mo na akong alalahanin. Wika ko naman. Tumango siya sa akin at nakatutok naman ang mga mata niya sa cellphone. Di ko na lang siya pinansin. Pinikit ko na ang mga mata ko at yumuko. Apollo's POV. Nang makalabas ako, hindi pa rin ako mapakali. Kateng-kati pa rin akong malaman ng lahat kung sino ba talaga si Astrid at kung sino yung lalaking tinawagan niya kanina. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Di naman tama na kay Astrid na lang ang lahat. Yung paki ko at oras ko mukhang nasasayang na ng babaeng yon. Shit, what happened to me? Para kong na-stuck sa babaeng yon. Inis kong wika sa sarili ko. Nasa parking lot ako at agad-agad na in-start ang kotse ko. Umuwi muna ako ng mansyon dahil maliligo muna ako at magbibihis at bibisitahin muna ang restaurant ko at sasabihin ko sa lahat na empleyado na mag-decorate at lagyan nila ng VIP dinner area ang restaurant ko.
Nang makarating ako sa mansyon, ay nagpark naman ako kaagad at nagtungo na sa loob ng mansyon. Sinalubong ako ni tita na may ngiti sa labi niya. Apollo, my dear baby, wika naman niya habang nakangiti ng malapad. Kumunot naman ang noo ko. Paniguradong hihingi na naman to ng pera kahit kabibigay ko pa lamang sa kanya nung nakarang araw at para tuloy akong sugar daddy nitong si tita dahil laging humihingi sa akin. Hindi naman siya mapaalis-alis dahil wala itong matutuluyan. Si mommy lamang ang tanging kapatid niya. What now, tita? Ano ang kailangan mo? Wika ko naman habang walang emosyon. Apollo naman, talagang pinapamukha mo sa akin na bumabait lamang ako sa'yo pag may kailangan ako sa'yo Hindi naman ako ganyan kasama, right, iho? Wika naman ni tita sa akin. Gusto kong matawa dahil sa sinabi niya. Siya mismo yung nagsabi sa akin na wala naman akong sinabing ganon. Tita, make it faster. Sabihin mo kung anong kailangan mo dahil may gagawin pa ako. Wika ko naman habang seryoso na nakatingin sa kanya. Iho, pwede bang papuntahin ko dito si Lady Finn? Wika naman niya sa akin. Bigla namang tumaas ang dugo ko para ako sasabog ng dahil sa sinabi niya sa akin. Tita, maotorisado kong wika. Iho, affected ka pa rin ba? Wika naman niya. Gusto kong sapakin tong tita ko, kung di pa lang siya kapatid ni mom. Baka matagal ko na tong nabugbog at nabaon sa lupa nang dahil sa pinaggagawa niya. You know everything. You see what happened to mom? Wika ko habang nakatingin sa kanya ng seryoso at matalim din ang tingin ko kay tita. Nagbabaka sakali lang naman ako, iho. Pero kung yan ang desisyon mo, pwedeng ako na lang pupunta sa mansyon nila. Sambit niya naman sa akin na mas lalo nagpakulo ng dugo ko. Gusto ko siyang sampalin. Pwede ka namang pumunta pero dalhin mo lahat ng gamit mo at wag ka nang babalik dito. And I will never let you see my mom. Wika ko naman kay tita. Agad siyang tumingin sa akin at nagmamakaawa pero di ko na siya tiningnan at nilampasan ko na lamang siya. Mahirap ang request niya dahil mas lalong maraming malalaman si Finn pag pumunta siya doon sa bahay nila. Mas lalong manganganib ang buhay nila. Bakit ba ako ginugulo ulit ng babaeng yon? Bakit hindi na nga lang siya mawala ng tuluyan at lumayo na sa akin? Nagtuloy-tuloy na akong pumasok sa loob ng kwarto ko at agad dumiretso sa bathtub para mahimasmasan ng malamig na tubig ang init ng ulo ko. Ninanamnam ko ang lamig ng tubig ko. Nang bigla naman may tumawag sa akin. Agad-agad ko namang kinuha ang cellphone ko at tiningnan ang caller. Nakita ko sa private investigator ko pala ang tumatawag sa akin. Agad ko naman itong sinagot. Sir, para pong may ginagawa si Lady Finn para makabalik po sa inyo. According sa private investigator ko, may nakita po silang isang katulong nyo na kasabwat ni Lady Finn. Wika ng investigator ko na nagpabuhay ng dugo ko. Nakilala ba nila kung sinong lalaking yon? Tanong ko naman. Hindi. Nakita lang nila ito sa ospital kasama si Lady Finn. Wika naman ng investigator ko. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Hindi po pwede na magkamali ako. Si Astrid yun. Siya yung katulong namin na nasa ospital kami. Kailangan kong malaman kung anong kailangan niya sa akin. Sige, may hinala na ako kung sinong tinutukoy nyo at huwag kayong mag-alala. Gumagawa na ako ng hakbang para malaman kong katotohanan. Wika ko naman habang nakangisi. Agad kong pinatay ang tawag at umahon na sa bathtub at binalot ang sarili ng tuwalya at agad-agad nagtungo sa closet ko para magbihis. Dali-dali ako nagbihis dahil importante makapag-set up ako ng date agad-agad para makuha ang cellphone ni Astrid at malaman ko ano ang koneksyon nila ni Finn. Siguradong may contact sila sa isa't isa. Agad kong tinawagan ng manager sa restaurant ko para ipaalam na may emergency meeting na magaganap. Bukaba na ako agad-agad. Nagtungo na sa kotse ko. Nakita ko naman si Tita umiinom ng wine at sinisigawan si Charmaine. Charmaine, umalis ka muna dyan. Doon na ka sa kitchen kasama ng mga chef. Ikaw na ang bahala dyan. Charlotte? Wika ko naman. Hindi ako pinapansin ni Tita. Galit siguro ito sa akin. Bahala na siya sa buhay niya. Gusto ko lang naman protektahan ng mga nakalibot sa akin. Ayoko na mapahamak sila. At ayokong maulit na naman ang nangyari noon kay mommy. Hindi po pwede na mangyayari ulit iyon. Agad na akong nagtungo sa restaurant at ilang minuto lang ang biyahe ko dahil binilisan ko ang takbo.
Nakarating ako agad sa restaurant at agad-agad naman ako binati ng mga gwardya. Wala na mga empleyado dito sa labas dahil sigurado na nasa loob na sila ng meeting hall at inaantay na ako. Pumasok na ako sa loob at nakatingin naman silang lahat sa akin. Inayos nila ang mga upo at sarili nila. Kinuha ko naman agad ang microphone para marinig nilang lahat ang sasabihin ko. Good afternoon everyone. Gusto ko na maging maganda itong restaurant at lagyan yung design dahil may gagawin ako dito importante. Oras na may gagawin ako dito, dapat walang sino mang papasok sa loob ng VIP area. Just wait for my signal. Hanggat wala akong go signal, walang papasok sa loob. Tanging ako lang at ang special guest ko. Wika ko naman. Tumango sila bilang tugon sa sinabi ko. Tungkol naman sa pagkain, kailangan na masarap ang pagkakaluto. Kailangan nandyan ako sa likurang bahagi at ready sa lahat ng sasabihin ko, maliwanag ba? Sambit ko naman. Yes po, sir. Wika naman nila sa akin. Sige, magsimula na kayo ngayon. Isang katamtamang laki ang ilalagay niyong lamesa sa gitna at yung iba ipasok niyo muna sa stockroom. Lagyan niyo ng blue design ang buong paligid ng restaurant para maging maayos itong tingnan. Wika ako naman. Tumango naman silang lahat. Maglagay din kayo ng mga tulips at iba pang blue decorations. Kumuha kayo ng maraming organizer. Sambit ko naman. Tumango lamang ang mga manager ko. Buwaba na ako at nagpasalamat sa kanila. Umalis na ako at nakangisi na patungo sa ospital.